20 years ago, kami ay dumating dito sa Laguna. It was year 2001 or 2000 yata nung lumipat kami rito. Napakabilis lang nung panahon na yon. That was 20 years. 20 years from now, ako po ay lagpas senior citizen na. No? Napakabilis ng panahon. There was a time, yung batang umiirit na yon, natatandaan ko, ganun lang din si Rona, yung nanay niya. No? Napakabilis po ng bawat bagay. Ngayon, lilipas po yung mga panahon na yan ng ganun ulit kabilis. Ang nakakatakot is that, have we really lived our purpose? No, kasi nga, maraming buhay ang masasayang kapag hindi tayo nabuhay para sa tamang dahilan. Amen? Pag tayo ay nabuhay para sa hindi tamang dahilan, nasayang lamang ang buhay na ito. Ano po? Mamayang hapon, speaker ako sa youth. Ganito rin, about purpose and fruitful life. In Matthew chapter 25, paborito ko kasi yung parable of the talents. Sabi, the kingdom of God is like this. There is a master, aalis siya at nagbigay siya ng trust or ng pera dun sa kanyang mga lingkod. At sabi niya, babalik ako. At ipagsusulit niyo sa akin yung ipinagkatiwala ko sa inyo. Babalik ang Panginoon at ipagsusulit po natin ang buhay na yan. Amen? Iyaharap natin sa Panginoon yung buhay na yan. Ipagsusulit natin yan. Pananagutan po natin yan sa Panginoon. Paano ba natin yan ginamit? Hindi po masama yung pera, yung bahay, yung inyong mga pangarap, as long na hindi mo pangarap maging karnaper, holdapper, o drug lord. No? The usual. No? Magkaroon ng sapat na pagkain, makapagpaaral ng anak, no? Yung mga normal. Hindi naman po masama yung mga bagay na yan. Kaya lang, nagiging masama ang mga bagay na yan kapag yan yung naging ibig sabihin ng buhay mo. Kapag ikaw ay nabubuhay, humihinga, nagtatrabaho, kumikilos para sa mga bagay na yan, higit para sa Diyos. Amen? Alam niyo po, we're just blessed. Amen? Alam niyo po, tayo bilang mga Kristiyano, we really are not better than the others. Mga kapatid, sabi ng Panginoong Yesus, kung anong nakita nyo sa akin, kung paano ako nabuhay, yun yung gagayahin ninyo. Powerhouse, ang mano ko sa inyo is that Christ-likeness is not being religious. Christ-likeness is not being religious. When Christ-likeness becomes confined on the things that we do in church, nagiging religious na lang po tayo. Anong ibig ko sabihin ng religious? Tandaan po natin, nung si Kristo nasa ibabaw ng lupa, sino kaaway niya madalas? Sino kaaway ni Kristo nung nandito siya? Sino madalas niyang katalo? Ang katalo niya yung mga religious people. Ang madalas niyang katalo yung mga church leaders, mga Pharisees and Sadducees. You know why? One major problem of these Pharisees and Sadducees, ang taas ng tingin nila sa kanilang sarili just because they are active in the church. Just because they do the things required by the law.
but they failed to reach out the lost. Amen? They failed to reach out the lost. Nandun sila lagi sa church, ganun. Pero, wala na po talaga silang inaabot. Hindi na sila nabubuhay para mag-express ng pagmamahal sa kapwa, pag-abot sa kapwa. Christ never mistaken Christ likeness to religiosity. Hindi ibig sabihin lagi kang nasa simbahan or active ka sa mga gawain. You are fulfilling the call of God in your life. Ikaw ba ay pagpapala sa buhay ng mga tao? Kasi sabi ng Panginoon, kung nasaan yung kanyang mga lingkod, sila ay pagpapala doon. Ikaw ba ay pagpapala? Ikaw ba ay tunay na asin or ilaw? Na kung nasasaan ka man, people see hope. People see light. Nararamdaman ng Panginoon yung pag-ibig ng Diyos. It does not mean that because they sin differently than you, you are better than them. Amen? Kasi alam niyo pa, minsan tayo minsan feeling natin, dahil nabubuhay sila ang mga tao nung mga ganong kasalanan, feeling natin minsan, mas na tayo, mas better tayo. Dahil iba yung kasalanan mo, mas lang. Ako, simple lang, hindi ko lang pinapatawad yun. Alam mo yun? Pero alam mo, there are still some parts of our lives na merong errors, na merong mali, na maaring iba lamang doon sa kasalanan ng iba. Kaya it really doesn't mean we are better than them or the world. We are just blessed because we have Jesus Christ in our lives and we are saved because of Him. Dahil lang kay Kristo Jesus na nasa sa atin. Kaya itong buhay na ito, alam natin, ipagsusulit natin sa Panginoon, ito ay dapat magamit ng Panginoon. Ang tanong, nagagamit nga ba talaga? Umaabot pa nga ba talaga? Nagiging pagpapala pa nga ba talaga? Nagiging liwanag pa nga ba talaga sa buhay ng iba? Napakalaking question mark nung kanina eh. How do we love the unlovable? Kasi sabi nga the purpose of this life is to love God and to love people. Sabi ni Pastor Kevin, who controls your heart commonly controls your life. Kaya kung yung puso natin talagang connected, consumed ng Panginoong Yesus, siya yung magdadirect. Amen? Kaya lang, yung buhay ba natin, alam mo yun, nagiging daluyan ng pag-ibig talaga ni Kristo? Or we are contented living the religion of Christianity? Amen? Christianity is not confined in the four corners or walls of the church. Mga kapatid, nawa po, wag matapos ang buhay na ito na parang I want you to reflect of your life ngayon. Ang buhay mo ba parang ganito no? Dati nung hindi ka pa Christian, bahay, trabaho. Bahay, trabaho, gala, enjoy. Ayan, no? Nung pumasok ka sa Christianity, nung umatay ka na, nung nag-born again Christian ka, nadagdagan. Bahay, trabaho, church. Amen? Parang ganun lang. Ngayon, nagbago lang yung mga pinupuntahan. But a life that is truly filled, no? Ng Panginoong Yesus, you begin to engage
you begin to conquer. Pag lumalabas ka, hindi na katulad nung dati, nawawala na ngayong dating buhay, 2 Corinthians chapter 5, siya'y bago ng nilalang. Ang nangyayari ngayon is not that you just attend the church, but you become the church. Si Kristo, nagdadala ng kaligtasan, pag-ibig, pag-asa. Nagiging instrumento ng pagbabago ng buhay, ng isip. And He is the head of the church. Ngayon, nangyayari kapag pumupunta ka sa eskwelahan, bit-bit mo yun. Kaligtasan mula kay Kristo, pagbabago ng isip, pagbabago ng buhay, pag-asa, pagmamahal. Pumunta ka sa eskwelahan, madadala mo yun at maibabahagi doon. Kapag pumunta ka sa trabaho, madadala mo at mababahagi mo yun. Pag pumunta ka sa iyong mga kaibigan, madadala at mababahagi mo yun. Pag pumunta ka sa iyong mga mahal sa buhay, madadala at mababahagi mo yun. And then you live your purpose. Pero kapag ka ikaw, anong nangyari pa rin sa iyo? Bahay, trabaho, attend ng church, ikot, parang wala lang din. A true Christian life is a powerful life. It will not be contained inside the four walls of the church building. He or she becomes the church. At nagdadala ng mabuting balita ni Kristo, pag-ibig ni Kristo, pag-asa mula kay Kristo. That is how we should live and end this life. Matatapos din po ito lahat. This is very short. Saglit lang ang buhay na ito. Again, I'm not saying naman na we are already living a perfect life. Lahat po tayo may mga pagkukulang at mali pa rin. Ngunit sa araw-araw, pag sumikapan natin na talagang yung nais ng Panginoon, yung purpose ni Kristo sa buhay natin, na huwag masayang na matatapos ang buhay na ito, na hindi po tayo nabubuhay para talaga kay Kristo, na nagdadala ng pag-asa, nagdadala ng pag-ibig, ng mensahe ng kaligtasan. Hindi po tayo bahay-trabaho lang. Sabi mo sa katabi mo, may purpose ka. May purpose yan. Wag sasayangin. Hanapin natin. And commonly, we will discover through His words and through our church gatherings, kasi dito naman natin pinag-uusapan na madalas ang Kanyang salita. At ngayon pong nakalipas na bagyo, this is a great opportunity. Alam niyo, maraming hopeless. Medyo grabe yung isang sa Bicol, namatay yung nanay niya, namatay yung asawa niya, namatay lahat ng anak niya. Ano kayang nararamdaman niya ngayon? Alam niyo, sabi ko mga kapatid, sabi ni Kevin kanina, to have the knowledge is one thing, to live it is another thing. To acquire the knowledge about Christ-likeness, madali yan pero pag mabubuhay ka na para dyan, ito, malalaman mo kung puso na ni Kristo tumitibok sa puso mo. Nararamdaman mo ba yun? When people are broken down, when people are hopeless, when people are weak, when people are in sin, just like you and me, anong nararamdaman mo? Anong nararamdaman mo? Yung buhay mo ba gustong maging katulong para maging pag-asa? Yung buhay mo ba gustong maging instrumento para makakita sila ng liwanag? O wala ka ring pakialam? Pag walang pakialam, pag wala yung pagmamahal, religious ka lang. Religious ka lang, kapatid. But
the Christ-likeness, wala pa po. Tandaan mo, si Kristo umabot ng maraming tao. At nagdala ng pag-asa, higit doon sa mga nasa mundo. Tandaan natin, sinabi ng Panginoon, si Kristo, iniwan yung 99, makuha lang yung isang nawawala. Why? Nandun kasi yung compassion sa puso ni Kristo. Compassion. Sabi mo sa katabi mo, compassion. Alam mo kung para saan yung compassion na yon? Para sa world. Para sa mga tao. Kaya church, talagang kailangan natin laging i-reassess yung ating mga buhay, yung ating mga sarili. Compassion pa ba talaga tayo sa mundo? Sana ito ngayon, no? If we have the opportunity to extend help, to give hope, ano po, tunay na magamit tayo ng Panginoon, maparangalan ng Panginoon. Hindi po yung parang nagpaparami ng tao sa church for the sake na maraming miyembro. That is good, pero hindi yun eh. Hindi yun ang pinakakarne ng pagkakatawag ni Kristo sa buhay natin eh. Dumami yung mga tao kasi naramdaman nila yung pag-ibig, pag-asa mula sa Panginoon. Kaya sana po, mga kapatid, hindi lamang natin ma-discover yung purpose ng buhay. Sana mabuhay tayo according to that purpose. Sana hindi mo lang alam. Sana hindi lang natin memorized. Sana mabuhay talaga tayo ng ganon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon.